Hi, magandang hapon po sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day natin ngayong araw na ito. Tingnan lang po natin. Yan, pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Pili naman po tayo ng 10. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, huwag niyo po itong skip. Dito po tayo nagsasanib puwersa ng ating koneksyon. Yan, tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa reading of the day for second reading today, Thursday. No? Tingnan po natin. Difficult decision, no? Sa ngayon po, feeling ko yung third party po ay nagdadalawang isip, no? Sa relasyon na meron siya dito sa inyong person, ano? Sa nakikita ko po dito ay nagdadalawang isip po siya kung itutuloy niya pa po ba to o parang siya ay napapahamak lamang po, no? Sa nakikita ko po ngayon, ang person na pong ito ay nagkakaroon ng thinking na karma daw ba niya ang third person. Tinatanong po niya kung karma daw po ba niya ang person nyo, no? Na parang hindi din daw po umayos ang buhay niya. So far, parang nagulo pa daw po ang mundo niya. Self-entrapment and self-victimization, no? So nakikita ko po dito, parang siya daw ang nagtulak sa sarili niya para gumawa ng ikakapahamak niya. Siya daw po ang gumawa ng miserableng buhay niya, no? Sa tingin niya po na karma din po niya yung person nyo, at sa totoo lang para pong sunod-sunod po yung naging karma sa buhay niya, no? Naging sila rin po ng person nyo, at ganun din po ang person nyo, no? Parang gumulo din po yung buhay niya, hindi din po umayos, and pakiramdam po namin parang pakiramdam po nila, rather not namin, nila na ang pakiramdam po nila ay yung kahinaan kasi nung isa't isa na manipula nila sa isa't isa, no? Parang nahila daw po nila yung third party at yung person nyo nagkahilahan ng malas, no? Parang pakiramdam nila hindi naman po sila magiging masaya at malulungkot lang po talaga silang dalawa. There's panic attack, no? Sa makikita ko po dito, napapanic attack po ang third person. Parang iniisip niya po na nakakarma po siya, at sa totoo lang ngayon parang hirap na hirap po siya. Napapanic anxiety attack siya, napapanic attack siya, and talagang naiisip niya po yung hirap ng nararamdaman po niya, no? There's loneliness and isolation. Imbis daw po na maging masaya siya, napakalungkot daw po ng kanyang kapalaran, o napakalungkot po ng nangyayari sa kanya sa mga oras na ito. Hindi niya po maipaliwanag, pero gusto niya pong magtago, no? Gusto niya pong wag mapahiya, gusto niya pong i-isolate yung sarili niya sa buong mundo ngayon, ano? Ayaw niya pong magpakita. Ayan na pareho, difficult decision. Nahihirapan po
ang person nyo ngayon na magdesisyon at yung third party, hindi po nila alam ang gagawin. Maybe, nagulat po sila sa mga pangyayaring hindi po nila pinaniniwalaan na mangyayari, no, sa mga oras na to. Nagulat po sila sa mga umusbong na pangyayari sa samahan nilang dalawa. There's emptiness, no? May emptiness po akong nakikita dito. Maybe one of them feels really empty, no? May mga tao po silang nasaktan sa kanilang pagmamahalan or sa kanilang, hindi natin masasabi pagmamahalan, gamitan, hindi rin naman. Clinginess, and neediness, no? Yan na lang po ang nakikita natin sa mga oras na ito. So ngayon po nag-aaway sila, nagsisisihan po sila, there's clash of interest, parang nagsusumbatan po sila, sila po ay nakakaramdam ng matinding galit sa isa't isa, no? As a matter of fact, hindi po nila maintindihan bakit daw po sila nagkakabwisitan, no? Parang sobrang exhausted sila sa isa't isa and over fatigue, no? Hindi po nila kinakaya ang mga oras na ito. Ay talaga pong sa nakikita ko po ay may matinding nagaganap na frustration. Ayan po, talagang sa nakikita ko po ay may frustration po. Both of them has frustration right now, no? Yung third party at yung person mo po ay may frustration. Hindi din po sila nagkakaintindihan, kaya most of the time po sa away po na nauuwi ang lahat, no? Para pong ang laking iskandalo, ang laking gulo po sa kanila ito, sa mga nangyayari sa kanila ngayon, para po silang nababagabag, no? Nababagabag, no? Nakakapagpabagabag po kasi yung mga nangyari daw at talagang hindi po nila inakalang mangyayari yun. Nagulat po sila sa turn of events. Hindi po nila inakala na pwedeng mangyari ito. Akala po kasi nila ay easy lang daw ang lahat, no? There's carelessness. Naging careless po sila at talagang hindi po sila nag-isip, no? More than anything, hindi po sila nag-isip, sa totoo lang. There is this confusion, brutality, and chaos. Talagang sunod-sunod po ang away nila at talagang hindi po sila nakakaramdam ng any confusion. Hindi po sila nakakaramdam ng peace of mind, confusion, brutality. Talagang brutal daw po ang mangyayari. Talagang parang hiyang-hiya po sila na hindi nila maintindihan bakit nangyayari ang lahat ng ito. There's chaos, no? Nagkamali daw po sila ng pagkakilala sa iyo, no? Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin nito na nagkamali sila sa pagkakilala sa iyo. Medyo yung babae, siguro yung third party or kung sino man yung third party nyo, ay minaliit ka masyado, no? Mali siya po, mali po siya ng pagkakilala sa iyo. No, tinake advantage nila ang kabutihan mo, tinake advantage ng person mo, ang kabutihan mo, at sa nakikita ko dito, no, ay mas magiging malala pa ang dadali nitong bigat sa mga susunod na panahon. No, hindi po nila masabi kung hanggang saan daw, no, yung pinag-aawayan ka po kasi nila, araw-araw na ginawa ng Diyos, pinag-aawayan ka po nila, hindi ka po nawawala sa buhay nila, sinisisi ka po o binibiktima ka nung parang nung third person and third party nyo ay parang lagi kang sinisiraan, ano? Talagang, okay, bukang bibig ka na, parang masasakit yung salitang sinasabi niya sa'yo. And somehow, talagang may mental telepathy ka po, no? Nakukuha mo po yung energy nila na ganun. There's lack of resources, very unstable. Isa po sa kanila ay may financial struggles, nagkakahilahan lang po ito. At sa totoo lang, meron din isa dito na gumagamit ng financial blessings ng isa, no? Maybe hindi po nila alam sa ngayon, pero darating ang araw magkakasumbatan po sila. Sa nakikita ko po talaga may sumbatan akong nakikita dito at talagang hindi po basta-basta ang susunod na mga mangyayari sa dalawang to. Sila po ay magkakasumbatan at talagang magkakasakitan din po ng salita. Ngayon po may doubts na po ang third party nyo if he or she wants to continue with the relationship. Lalo lang daw pong gugulo, no? Humihingi po ang
ang third party na kung pwede maglaylo muna, bigyan siya ng space or time. May mga ganyang peg po sila pero wala pong nakakaalam, no? As much as possible, tinatago po nila kung ano po ang totoong nangyayari sa kanila. Pinapalabas lang po nila na masaya sila pero sa totoo lang po, malungkot po sila at talagang sinasabi ko sa inyo, walang nangyayari po sa lahat ng ayan o, so nakikita ko po laziness, may tinatamad na po sa relationship na to at work without result, na kahit daw anong laban nila or kahit ano pang gawin nila ay hindi na magiging okay, no? There's lamat already, may lamat na daw po ang samahan na to at mas maganda na lang daw pong ibaon muna nila sa patago or itago na lang po muna nila ang ganitong klaseng relationship at talagang ang gusto po nila ay maglaylo, no, sa isa't isa. Failure and defeat, parang na-accept po nila ang pagkatalo nila, no? Parang yung pagkatalo po nila dito somehow ay tinatanggap po ng isa sa kanila. Parang pagod na po yung isa sa kanila. At parang sa katunayan nga po ay ayaw na po nitong lumaban. Pagod na po siya. At dinadivert for your last card, lack of direction, dinadivert na lang po nila sa ibang bagay po yung kanilang samahan, at sa nakikita ko po dito parang isa sa kanila ay tumanggap na ng pagkatalo at isa po sa kanila ay ayaw na pong ipagpatuloy muna sa ngayon, pero yung isa po ay kumakapit pa. Kasi po sa totoo lang po, meron pong mga needs and wants na mawawala sa isang person, maybe sa person mo or maybe sa person na isa, kaya lang po sa nakikita ko po talaga is mahihirapan po ang samahan na to sa mga susunod na panahon. So that's it for your second reading of the day. Ang nakikita ko po dito ay halos bumitaw na po yung third party sa person mo dahil sa mga nangyayaring gulo sa kanila sa ngayon. Yan po ang nakikita ko at huwag po kayong magtataka kung bakit nagkakaroon po ng ganyang gulo sa kanilang dalawa ngayon. Yan po ay party lang po ng karma na kanilang hinaharap at haharapin pa sa mga susunod na panahon. Yan, salamat po. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's L-A-D-Y-L-Y Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. And sana po pakiusap ko lang po sa inyo na please, sana naman po ay wag naman po natin skip yung ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really love and appreciate that from the bottom of my heart. Lalo na po nalalapit na po ang ating One Love a Day for our street elderly. Maraming salamat po sa lahat na nagbibigay ng super thanks sa ating video. Ayan. And lagi ko pong sinasabi sa aking mga ever solid and loyal Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. And yung mga nagme-message po sa akin to personally thank me sa mga nangyayari sa buhay nila na nag-reflect sila at nag-resonate sila. And sinusunod po yung mga payo ko na to prioritize yourself at nagising sila one day na okay na sila at mahal na nila ang kanilang mga sarili ulit. Nakakataba po ng puso. Talagang naiiyak po ako at naluluha po ako pagkaganyan na meron po akong nakikita o nababasa lalo na umokay po yung buhay, umayos yung buhay dahil po sa araw-araw daw nilang pakikinig sa akin ay na-absorb na nila yung aking mga payo. Maraming salamat po doon. And kung sino po yung mga gusto magpaalaga, you can just message me po at Lady Lee Elena nga. Readings or pagpapaalaga, welcome po kayo sa aking channel at sa aking messenger. Message nyo lang po ako ng Lady Lee Elena. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. And
lagi ko pong payo sa inyo is just to live one day at a time. Prioritize yourself, gumising po kayo and wake up and sleep. Do 3 things po that will make you happy for the day. It doesn't necessarily mean po na kailangan bilan nyo ang sarili nyo ng mahal na bagay. Kailangan lang po na mahalin nyo yung sarili nyo at gumawa kayo ng 3 bagay na makakapagpasaya po sa inyo. You prioritize yourself po. Yan lang po ang hinihingi ko sa inyo. No, and sleep, no, and try your very very best na hindi niyo po maisip kahit na mental telepathy po kayo ng person nyo. Try your best not to think of him or her. Yan. And of course, life is too short. Yan po ang lagi ko sinasabi. Life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Please po, no, help me naman to reach 20,000 subscribers. And sana po ay ikalat nyo pa po itong ating channel, no, para po mas marami tayong matulungan na tao at malay nyo po, isa sa kanila na mga kakilala nyo ay makaresonate din po dito sa ating channel, ano, at matulungan po natin sila, may mga pinagdadaanan sila. Maraming salamat po. And sana po ay napanood nyo na po yung first and second reading kahapon. Bago po kayo tumalon dito sa second reading, ay napanood nyo na rin po yung first reading kanina. Also a very very powerful reading for each and every one of us, no? So this time, ito rin po ay napaka powerful na reading, no? It really comes from a deep energy, no? Talaga pong nakaka-drain din po ang magbasa ng energy at ng baraha. So, I hope na mapanood nyo po yan lahat. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat. I will try to give you another reading later, no? Pero for now, sana po ay enjoy nyo po itong second reading of the day and sana po mapanood nyo po lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat and may God bless you all. I love you all from the bottom of my heart and sana po i-pray nyo din po ang ating One Love a Day, yung ating One Love a Day for the street elderly, yan po, no? Sa Saturday na po yan, ano, mag-iikot po kami to give and to share our blessings, your donations and blessings para po sa ating mga matatanda, no? Lahat po ng mga yan ay meron po sa kurot sa aking puso pag sinabi mong elderly, no? Talagang mahal ko po ang matatanda, no? So maraming salamat po. God bless you all and I will be back later for another set of reading. Bye!